Tayo po natin magsinuot at ang hindi po napaglaban sa iisang Diyos na Panginoon. Hallelujah. Panginoon Jesus, magandang umaga po, Panginoon. Patuloy po kami, Panginoon na Diyos, na pupuri, nagpapasalamat, na sumasamba sa dakilat na kapangyarihan mong pangalan, Panginoon. Pagyan Diyos, salamat po, Panginoon, sa oras na po ito, na ang bawat mga kapatid-kubot, mga magulang, na dinako mo sa lugar na ito, Panginoon Diyos, upang ikaya aming itaas at paglingkod. At kami po, Panginoon Diyos, na bubuhay sa iba po ng mundo ito. Kaya na Diyos, kung saan mga minasumpo, nagkasala, nagkamali, Panginoon. Panginoon, ito man ay aming sinitya o hindi. Naisip, nasalita, at nahilig po, Panginoon, ang mga pagkukulang. Kaya na Diyos, sa oras na po ito, nagsisumama po kami ng babang baba, sa iba na paanan. Patawarin po ninyo bawat sa aming Panginoon. At kami po, Panginoon, Diyos na kapalinis sa aming karapyan ng puso kaisipan sa lumumpal ng umanoy sa bas ng Kalbaryo. Upang sa oras na po ito, marapatin mo kami, maging kaaya-aya na ay buhay na walang kapintasan sa ibang na pangalan. Upang sa oras na po ito, sa pag-aaral na yung mga buhay na salita, ay malaya kang makakilos at makapag-usap sa aming lagitnaan may kalayahan, Panginoon. Kaya ng Diyos na ako po nakatipid po na gagamitin sa oras na po ito, Ama. Wala po, walang Panginoon. Sa ilamang po, dinibigay sa mga salita, Panginoon. Na alam ko po, Panginoon, sa ganang ating sarili, sa oras na po ito, wala ko po, Panginoon Diyos, na nakailan, Panginoon. Kaya ng Diyos, pangunahan ko sa oras na po, magdalhin mo sa hindi ko. Gamitin mo lamang po kung Panginoon bilang instrumento mo, bilang dalayan yung pagpapala. Pinakabili mo lamang sa oras na punta. Kung ano man ang kalooban mo, kung ano man Panginoon ng Diyos, ang nais mo, Panginoon, yan po ang masusunod, hindi po ang aming mga kalooban. Sumilalim kami na yung kapunarihan. Naayaan mo natin ng Diyos ang banal ng Espiritu Santo ang siyang patuloy na malayang makakilos sa oras na po ito at mga pag-uusap, Panginoon, kung ano man ang minsay na nais mo, Panginoon. Kaya Diyos, bigyan mo ito ng kapangyarihan, Panginoon. Bapatan mo lamang kami espiritual na pangunawa sapagkat ang salita mo, espiritual, Panginoon. Panginoon, pagkaluban mo sa oras na po ito, Panginoon, karunungan, nagmumula sa ibang na Espiritu. Panginoon, salamat sa oras na po ito. Sa kilang Diyos, huwag mo lamang hayaan, paitulutan, mga gambala, mga pagkulang, mga pangwas, mga kumisang, mga Diyos sa manas, sa mga pangyarihan pangalan ng mga Panginoon sa Kristo, lahat ng mga Espiritu ng kadiliman, ng gulong sa roon ito, aming sinatantang tatalian sa pangalan ni Jesus. Cast out the devil, lumayas kayo sa lugar. Jesus name, in Jesus name. Muli, Panginoon, at aming sila ang pinamits na papulit magsamba, in Jesus may kanayong ito po tayo magsabi, Amen. Praise God. Gusto na po bawat sa atin bilang mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po na bilang ginawa po ng Diyos, iba-iba po yung ating mga pagsubok. Amen? Iba-iba yung mga kabigatan, iba-iba yung mga problema, iba-iba yung nakaatak sa ating mga balita, at iba-iba ang ating mga pananampalataya. Amen? Amen po ba? Amen. Bisa pa po natin parapakan ng Diyos. Lagit po tayo lang po. Hindi po berisa ito ngayon, linggo. Amen? Ano man yung problema, pagsubok na inaarap po natin ngayon sa panahon ito, mga kapatid, wala po tayong magagawa. Sapagkat sabi ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Na alam natin ang Panginoon natin sinasamba na mayroon siyang magagawa para sa atin. Amen? Amen. At sa oras nga po ito, mga kapatid, mga magulang, ang title natin pag-aaralan, maraming karamdaman na po. Hindi ba talagang nandiyan, yung karamdaman na parang wala ng lunas. Pero may lunas. Ang Panginoon po ang siyang naglulunas. Amen? So sa oras nga po ito, ang title na pag-aaralan po natin, magtiwala
sa Diyos, lumapit sa Diyos, na may sakit ka, ang Diyos ang siyang magpapagaling. Amen? Amen? Amen. Kinakailangan po tayo magtiwala sa Diyos. Totoo po. Alam natin, kahit sugat, lagnat, sena, o anong klaseng sakit, hindi natin pwedeng pagalingan. Amen? Subalit, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid at mga magulang, siya nakikinig lamang sa kanyang mga anak. Ayaw na tayo malungkot. Kung ito po, mga kapatid, nagtiwala ka sa Panginoon, nilapit mo sa Panginoon, mga kapatid, dinilip ka ng Panginoon o hindi, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Kasi yung layunin ng Panginoon sa ikabubuti po natin. Amen po ba? Ang Diyos hindi nagbibiro. Mga kapatid, saan po nagmumula yung karamdaman? Tatlo po. Kapabayan. Kung isang kasalanan. Kung nililingkod ka sa Panginoon, kaway matuwid. Pagsubok. Amen? Sisapin po natin ang mga sarili. Siguro sa oras nga po ito, tayo po ngayon ay mag-i-start sa salita ng Panginoon. At dito po sa Deuteronomy 32, chapter 32, verse 39, ganito pong sabi ng Bible. Verse 39. Dito po may pasabali ang Diyos ating sinasamba. Tignan po ninyo. Tignan ninyo ngayon. Tignan ninyo ngayon na ako sa mga tuwing baga, ako nga. At walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay at ako bumubuhay. Ako ang sumusugat at ako ang nagpapagaling. At walang makaligtas sa aking kamay. Tingnan po ninyo. Ang ibig sabihin, lahat po ng kasagutan, tingnan po ninyo ang Diyos. Ang Diyos, siya daw po ang pumapatay, siya po ang bumubuhay. Ang ibig sabihin, siya ang bibigay ng buhay. Kagaya po ni Ari Zacarias, dinagdagan siya ng 15 years. Amen? Tingnan po ninyo, siya rin ang sumusugat. Kapag pasaway tayo, susugaran tayo ng Panginoon. Kapag nakambari ka sa Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Hindi kang pagalingin ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, pasabali ng Panginoon, wala daw po na makaliligtas sa kanyang naman. Ang ibig sabihin, nasa kanya lahat ang mga bagay. Amen? Kung sa kanya ang lahat ng mga bagay, kahit umiyak ka man, kahit ano man ang gawin mo, mga kapatid ko, mga magulang, kung hindi pa kayo tinutan ng Panginoon, wala kang magagawa. Amen? Pero, kapag nakita ng Panginoon ng iyong ginagawa, na ito po ay nakakalugod sa paligid ng Panginoon, naroon ang Diyos, kaya ang dugtungan ng buhay, siya ang bumubuhay. Amen? Amen po ba? Pero ang pasaway tayo, sabi ng Panginoon, ako ang sumusugat. Siya ang sumasaway. Amen? Kapag tayo po, mga kapatid ko, mga magulang, marunong tayo magsisi, marunong tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, siya rin ang Diyos na nagpapagaling. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, wala na akong nakikita ng Diyos maliban sa akin. Ako ang Diyos na pumapatay, ako ang Diyos na bumubuhay, sumusugat, nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay, sabi ng Panginoon. Amen?
Kaya mga kapatid ko, mga magulang, lugar na malungkot tayo. Mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Kung ito man ay bibigay ng Panginoon, salamat. Kung hindi ito, bibigay ng Panginoon, salamat din. Bakit? Kasi may layo din ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Meron ba tayong magagawa sa ating mga sarili? Wala. Tayo yung Diyos na ang meron magagawa. At dito rin po mga kapatid, ang mga karamdaman, meron pa sa bahay ng Diyos. Exodus chapter 15, verse 27, 26, ganito po sabi. Exodus, hallelujah. 15, verse 26. Tingnan po ninyo dito. Meron lang pasabayan ng Panginoon. At sinabi, kung iyong titigin ang buong sikat ng tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didigin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptian sapagkat ako ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. Tingnan po inyo. Amen? Yan po mga kapatid. Mayroon dito sa bagay ng Panginoon. Amen? Kung tayo po mga kapatid, yan. Ang pasabali ng Panginoon kung daw po natin titigil ang tinig ng Panginoon ng Diyos. At yung gaganapin, amen? Ang lahat ng kanyang mga palatuntunan. Nang sabi ng Panginoon, wala ang ilalagay ng karamdaman sa iyo. Nakagaya ng inilagay ko sa mga Egyptian. Ang ibig sabihin ng Panginoon, di naglalagay ng mga karamdaman ng dahil sa pagsama-samang tao. Amen? At ang pasabali ng Panginoon, kapag ito po'y dinigil natin, sundin po natin ang gusto ng Panginoon, siya daw po ang Diyos na magpapagaling. Amen? Amen po ba? Ang Diyos ba'y nagbabago? Hindi. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, hindi siya nagbabago. Ang tao lamang po ang nagbabago. Amen? Ang Diyos, mga kapatid ko, mga walang matuwid. Kaya kapag mayroon tayong kalikuan, ang Diyos ay nagpapaalala. Lumalaki yung kasalanan. Pagkatapos ng mga kapatid ko, mga walang magkakaroon ka ng karamdaman. Physical and spiritual. Pero dito po mga kapatid, ang pasabalik ng Panginoon, kinakailangan digin natin ang tinig ng Panginoon at sundin natin ang kanyang mga utos. Yun po ang tinig na nais ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng Diyos, hindi na kita bibigyan ng karamdaman, hindi ka gaya ng ibigay ko sa mga Egyptian. Ang sabi ng Panginoon, ako po ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Ay ibig sabihin ng Panginoon, kapag sundin po natin ang kanyang mga utos, sumunod tayo, lahat ng karamdaman ay pagagaling ng Diyos. At dito rin po sa Santiago, chapter 5, verse 14 hanggang 16, ganito rin pong sabi, may sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang matanda sa iglesia. At ipanalangin niya siya na ipainan niya ng langis sa pangalan ng Panginoon. Tingnan po rin. Kung titignan po natin mga kapatid, ang doktor, hindi bawal. Pero dito po mga kapatid, lahat ng mananampalataya sa ating pinagmamahal na Panginoon, nang sabi po nito, may sakit baga. Na po, ang sino man sa inyo,
ipatawag niya ang matanda sa iglesia at ipanalangin niya siya at ipahirin siya ng labis. Tignan mo yun sa pangalan ng Panginoon. Chapter 15, verse 15. At ang panalangin ng pananampalataya ay makapagliligtas sa may sakit. At ibabangon siya ng Panginoon. At kung, tignan mo ninyo, may pasabali. At kung magkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. 16. Mga payagan na kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Tayo lahat ay nakakasala. Magpaayagan nga kayo ng inyong mga kasalanan ng isa't isa. Ilan po yun? Amen? At ipanalangin ng isa sa iba upang kayo magsigalin. Tignan po ninyo. Upang kayo magsigalin. Malaki ang magagawa ng malingas na panalangin ng isang taong matuloy. Kapag ikaw, mga kapatid, na sumusunod sa pinamamahal ng Panginoon, malaki daw po ang magagawa ng malingas na panalangin ang isang tao na gustong sumunod sa ating pinamamahal ng Panginoon. Yung mga elders, amen? Yung mga elders o pastor, mga kapatid, kung sila ay nagiging matuwid, o kung sila mga kapatid ko, mga magulang, ay nalulugod ang Panginoon, tingnan po ninyo. Malaki daw po ang magagawa ng maningas na panalangin sa taong matuwid. Amen? Amen po ba? Sapagkat mga kapatid ko, mga magulang ito po ay nakasulat. Ito po ay totoo. Kaya minsan, hindi natin naging totoo sa mga tao dahil ini-ignore po nila. Hindi kumikilos ang Panginoon. Bakit? Kasi nakikita ng Panginoon. Lugar na ikaw ay lumapit sa Panginoon, magtiwala. Mga kapatid, ipagkatiwala mo sa Panginoon, kumisan iba ang ating nilalapitan. Amen? Lugar na mga kapatid ko, mga magulang ang Diyos ay mayroon siyang magagawa. Nilapitan mo isang tao na wala siyang nagagawa. Kung hindi, pasamayin lang ang solusyon. Pero ang Diyos namin sinasamba mga kapatid ko, mga magulang, kapag siya ating nilalapitan, sino po ang lumapit sa Panginoon? Nabi po, wala po akong nakita. Lahat ng lumapit sa Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, gisir na ng palataya, nagdahil nga po mga kapatid, nagpapagaling ang Panginoon. Sila rin po mga kapatid ko, mga magulang na niniwala na sila gagaling. Sila po ay gumaling. Amen? Nagdahil sa nakita ng Panginoon, at naniniwala sila. Naniniwala tayo na ang Diyos ang natamang gagawin. Dito rin po mga kapatid, tayo may authorized. Kapag ikaw ay tumanggap sa pangalan ng Panginoon, sa bautismo sa tubig, sa Espiritu ng Panginoon, at tatanggapin mo na ang kaloob, at tatanggapin mo ang authorized na pinagkaloob ng Panginoon. At dito binigyan ng Panginoon kamangalaanan ang lahat ng mga sumusunod sa Panginoon. Mayroon tayong kakayanan kung ito ay sumusunod tayo sa Panginoon. Nagiging mabisa kung tayo po mga kapatid ay sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, ang palatuntunan ng Panginoon, ang kautusan ng Panginoon ay mabisa sa isang tao na nagtitiwala o tumanggap sa Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 10 verse 1, ganito pong sabi.
at pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang mga 12 alagad. At binigyan niya sila ng kapamalaanan laban sa mga karumalduman na espiritu. Taas mo naman kayo. Karumalduman na espiritu upang mapagaling ang lahat ng sari-sari sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang ibig sabihin mga kapatid at mga magulang, yung mga alagad ng Panginoon na tumanggap sa Kanya, tayo rin po ay mayroon pong kainan. Amen? Binigyan tayo ng oras ng Panginoon, kapamalayaan at ang mga espiritu ng kadiliman at ilang yurakan, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, sa Kanya rin pangalan, binigyan tayo ng authorize, lahat ng mga karamdaman o sari-saring sakit, kung sabi ng Panginoon, ay kaya din po tayo magpagaling. Kung tayo po ay buong puso na nagtitiwala na nananampalataya sa ating mga Panginoon. Amen? Amen po ba? Minsan po natin palapakan ng Diyos. Noong nagkatawang taong Diyos, napakaraming mga tao ang pinagaling. Kaya lahat ng mga tao, mga kapatid, inahangad ng Diyos, mga kapatid, ay maipo at lumalabas ang kanyang kapangyarihang bisa. At lahat na nagtitiwala sa Panginoon ay kanyang pinagagaling. Dito rin po sa Lucas chapter 6 verse 19, ito pong sabi. Chapter 6 verse 19. At pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y maipo sapagkat lumalabas sa kaniya ng makapangyarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. Tingnan po ninyo. Kaya minsan, mga kapatid, nalulunod tayo, ang Panginoon Palaw, siya parang Diyos ng dakilang manggagamot ng lahat ng mga karamdaman. Yung mga doktor, instrumento lang po. Kung hindi bigyan ng bisa ng Panginoon na gagaling ng isang tao, hindi siya gagaling. Tandaan po natin, lahat tayo may takdatak ng panahon. Tignan po ninyo yung una ng lingkod. Sila'y matuwid sa paningin ng Panginoon, pero kapag sila ay tinakda ng Panginoon na umuli ng Panginoon, wala nang magagawa. Amen? Kahit marami ka bang salapi, marami ka bang pera, pero ang gawin mo mga balikot mamago, ang ginagawa na naglilingkod ng una, sila po ay nagtitiwala sa Diyos. Naalam nila mga balikot mamagulang, yung karamdaman na walang lunas. Kapag ito'y binlagay mo sa Panginoon, pagalingin ka ba ng Diyos o hindi? Mga kapatid, maglingkod ka sa Diyos. Ang importante rito yung kaluluwa mo. May ka naglilingkod sa Panginoon. Kapag nawala yung physical mo, yung kaluluwa mo, mga kapatid at mga magulang na sabi ng Panginoon, sino man ang nagiging at nagayang buhay ay mawawala nito. Pero kung sino man ang mawala ng buhay nang dahil sa akin sa Ebanghelyo na sumusunod ay mailigtas niya ako. Ang ibig sabihin, certain na. Amen? Kung minsan ang mga balikot mga magulang, kinakatakutan natin ng lahat ng mga bagay. Kinakatakutan natin ang kamatayan. Pero minsan, wala tayong magagawa. Kapag ikaw ay tinagda ng Panginoon, wala na. Importante dyan mga kapatid, magpatuloy ka. Amen? Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Na alam mo, Panginoon, meron siyang magagawa para sa iyo. Baka nalugod ang Panginoon, na kagaya ni Ari Zacarias, mga kapatid ng Panginoon. May umuutosin ng Panginoon.
Nang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya, dadagdagan ko pa siya ng 15 years. Amen! Ganyan ang Diyos natin sinasamba. Kaya mga kapatid, kumisan, lugar na maglupay tayo. Kumisan, lugar na kumisan mga kapatid, may discourage ka. Why? Amen? Kinakailangan, encourage yourself. Encourage po natin ang ating mga sarili. Kumisan mga kapatid, totoo po yun. Bilang tao, kahit na magiging ka sa paglilingkod sa Panginoon, kumisan mayroong kalungkutan. Amen? Pero hindi ibig sabihin matindi ka sa kalungkutan. Amen? Kung mayroong kalungkutan ang sabi ng Panginoon, mayroong kasiyahan. Kung mayroong kabiguan, mayroong katagumpayan. Amen! Minsan po muna niyo pala ng Diyos. Hindi po ako galit. Nakasabihin po ninyo, si Brother po Margaret, hindi po. Mga kapatid, dito po sa paglilingkod sa Panginoon, bawal na kayo magalit. Kinakailangan yung ating mga puso, pinalilinis po natin sa pinamagawa ng Panginoon. Amen? Dito rin po mga kapatid, sa oras ng Sabang, nangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po isang babae. Ito po ang mga kapatid ko at mga magulang, mayroon po espiritu ng demonyo na nagpapahirap sa isang tao ito na 12 taon. Amen? Pero dito mga kapatid ko at mga magulang, nang sabi ng Panginoon, hindi na yan kay Abraham. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, dito po sa Lucas 13, chapter 13, verse 16. Basahin po natin. 16. 6, chapter 16. Ayan. Hindi. Sorry. 13 pala, 13. Napulay yung medyo malabong mata. 13, chapter 13, verse 16. At ang babae ito, anak ni Abraham, na tinalihan ni Satanas, narito sa loob ng 2 taon. Hindi pa nga dapat talaga ang tali nito sa araw ng Sabat. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang mga karamdaman na yan, ang kasalanan na yan, kapag tayo ay gumagawa ang demonyo, kaya na tayong talihan at kaya na tayong bigyan ng karamdaman ng tayo nga sa pagsalang sa mundo natin. Amen? At dito po mga kapatid ko, mga magulang, iwasan po natin ang pagsalang. Dahil ang pagsalang na yan, mga kapatid, nang sabi po ng James na yan ay naglilihi. Pagkatapos maglilihi, mga kapatid, mabubuntis, pagkatapos manganganak, pagkatapos manganganak na ng kamatayan. Ano po mangyayari? At dito po mga kapatid, ibaba mo ng konti, 12. At dito po, ano po sabi ng Panginoon? At nang siya makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya. At sinabi niya sa kanya, babae, kalat ka na sa iyong sakit. Tignan po, 12 taon na ito po'y tinalihan ng Satanas, na siya po'y may karamdaman. Amen? Pero dito na abag ang Panginoon. Hindi ba kinakailangan kalagan ang babaeng ito na siya tinalihan ng demonyo sa 12 taon sa araw ng Sabat? Pero dito mga kapatid, mga tinawag siya ng Panginoon. Pagkatapos sa oras na yun, sabi ng Panginoon, kalat ka na sa iyong sakit. Ang ibig sabihin, magaling ka sa iyong karamdaman.
Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos. Dati sinasabi. Ang Diyos, hindi po siya nagbabago. Maging ngayon. Amen? Kaya sabi po ng iba, wala nang himala kasi hindi na naniniwala ang mga tao. Pero tayo may himala. Amen? Manampalataya, maniwala lang. I-claim mo sa Panginoon. Amen? Kapag ikaw mga kapatid nagtiwala sa Panginoon, ang sabi po ng Jeremias 17:7 na sabi po doon, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon sapagkat ang pag-asa ang Diyos. Amen? Ang Diyos naman po ang ating pag-asa. Kuminsan, nalulungkot po tayo. Inahanap po natin ang kalunasan. Hindi po natin alam pala mga kapatid, ang Diyos ay naghihintay lamang pala. Amen? Naghihintay lamang ang Panginoon na lapitan mo, magtiwala ka sa Panginoon. At doon, kaya gumawa ng iwala ang ating pinamamalagay mo. Amen po ba? Amen? Bakit po tayo malungkot? Amen? Huwag po tayo malungkot. Kumisan may lungkot, sabi ko nga kung may lungkot, may saya. Pero dapat sa paglilingkod sa Panginoon, yung ating mga sarili, may encourage po natin sa Panginoon. Amen? Amen po ba? At dito rin po mga kapatid, himala din po ang ginawa ng Panginoon. Ito po ay lagi natin narinig kay Brother Noel Pilabo ng isang lupo. Isang lupo ba o bulag? Bulag. Ito po mga kapatid ko, mga magulang nandito po sa Lucas 18, chapter 18, verse 35 hanggang 43. Yung bulag na yan mga kapatid ko, mga magulang sa Jericho, na siya po ay nakaupo, na siya po mga kapatid ay nagpapalimos. Pagkatapos, gumawi ang ating mga Panginoon sa Jericho na yun, at nag-iingay yung mga tao na tumatakbo. At ang bulag nito mga kapatid ko, mga magulang nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanyang kapaligid. Pero ang sabi ko mga kapatid ko, mga magulang ng mga tao, si Jesus ay dumaraan. Amen? Na si Jesus na taga-Nazareth ay nagdadaan. Pero mga kapatid ko, mga magulang, nung narinig niya si Jesus ay dumaraan, siya po ay nagsisigaw, Jesus, anak ni David, mahaba ka sa akin. At yan mga kapatid ko, mga magulang, isinaway yung nasa unahan upang tumahimik ang bulag na yun. At lalo siya nagsisigaw. Yang sabi niya, Jesus, na anak ni David, mahaba ka sa akin. Mga kapatid ko, mga magulang, sa kanyang pagsisigaw, sa kanyang pagsusumama sa ating pinakamahal na Panginoon, tumigil ng Diyos. Pagkatapos, nagbutos ang Panginoon na ang bulag na yun ay dalihin sa kanya. Pagkatapos, mga kapatid ko, mga magulang, tinanong siya ng ating pinakamahal na Panginoon, anong ibig mo? Nagawin ko sa iyo. Tanggapin ko ang aking Panginoon. Amen? Tinanggap ba ang bulag na yun kanyang paningin? Nang sabi ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Sa oras na yun, mga kapatid ko, mga magulang, pupuri sa Diyos. Na tinanggap niya ang kanyang mata. Lumiwanag yung kanyang mata. Mga kapatid ko, mga magulang, ang Panginoon ay gumagawa ng iman. Kaya kung minsan mga kapatid ko, mga magulang, upang kung meron tayo sakit, ay huwag tayo balunod. Amen? Ano mo sabi ng Panginoon sa bulag na yan? Ano ang nais ko na gawin ko sa iyo? Tanggapin ko, marigin ko, sabi ng tao niyo. Ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Napakabuti po ang Diyos na ating sinasama. Siya po mga kapatid ko, mga magulang,
Sa, sa pagsigaw ng taong yun, hindi na isa. Amen? Sinaway siya, pero lalo siyang nagingay. Lalo siyang sumisigaw, mga kapatid. Nang sabi niya, anak ni David, maawa ka sa akin o mahabag ka sa akin. Kahit sinaway siya, mga kapatid, pero siya ay napumumili ng Panginoon ay pansinin siya ng Diyos. Ano nangyari? Tumingin po ang Panginoon. At sa oras na iyon, mga kapatid, itinawag siya ng Panginoon. Ano ang nais ko sa iyo? Tanggapin ko ang aking palagay. Mga kapatid, tinanggap niya. Tignan po natin dito po sa 43. O ano kung sabi po dito? Pagdakay, tinanggap niya kaniyang paningin at nagsisunod sa kanya at minawalhati ang Diyos. At pagkakita ito ng buong bayan ay nagpuri sa Diyos. Tingnan po ito. Bulan. Pagkatapos, siya po'y sumusunod sa Panginoon, siguro tumatalon. Pagkakita ng buong bayan, mga kapatid ko, bulan, nakakita ang kanyang mata. Ano pong nangyari? Sila po ay nagpupuri sa Panginoon. Amen? Purihin mo lang ang Diyos. Manampalataya sa Diyos, magtiwala sa Panginoon. Ang Diyos na ang siyang gagawa. Amen? At dito rin po mga kapatid, dito po sa Gawa 3, chapter 3, verse 1, hanggang 19 din po rin. Ito naman mga kapatid ko, mga magulang na pinag. Ngayon ito po mga kapatid, nang sila si Pedro at si Juan, at sila po pumunta sa templo upang sila manalangin sa Iglesia. At nandun po mga kapatid ang isang pilay na inilalagay doon po sa templo na tinatawag na maganda. Humihingi ng limos. At ito po mga kapatid ko, pamagulang nung pumapasok si Pedro o si Juan at nag-aakala ng isang taong ito na pilay buwan pa sa tent ng kanyang ina. At nag-aakala mga kapatid ko, pamagulang nahigit ang kanyang tatanggapin sa dalawa. At pinansin talaga. Pero sabi po ni Pedro, mga kapatid ko, mga magulang, pila dito. Wala ako. Pero siya nga sa akin ay siyang ibibigay ko siya. Sa pangalan ni Jesucristo, ikaw ay tumayo. Amen? Siya po mga kapatid ko, mga magulang, tinulungan siya ng kanang kamay, titinayo siya, lumakas ang kanyang paa, at ang kanyang mga buong mga kapatid ko, mga magulang, nagsulokso ang pilay niya, pinagaling siya ng Panginoon. At pumasok sa dito, na nagpupuri sa Diyos. Amen? Amen po ba? Ganyan kapangyarihan ng Diyos. Isang pilay, buot ng kanyang pagkasilang sa kanyang tiyan ng kanyang ina, ay pilay na. Pero gumawa ng himala ang Panginoon. Naaalala niya mga kapatid dahil naglilimos, hindi niya alam, higit talaga ang kanyang tatanggapin kesa sa lumos. Lumakad siya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na tagasana Nazaret. Siya po ay tumayo. Naglakad, naglukso. At pagkakita sa kanya, mga kapatid ko, mga magulang ng buong karamihan sa bayan, mga kapatid, nagtatanong sila. Amen? Makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan po, mga kapatid. Kaya, tunay nga po, kumisan, nalulungkot tayo. Amen? Lugar na malungkot ka, magbugmo at mag-isip, manalayin ka sa Diyos. Amen? Amen po ba? Sabihin mo sa Panginoon, kaya sabi ng Panginoon, ipakilala mo ang kasalanan. Panginoon, nagkasala ako sa ganito.
ng isa't isa, kung minsan ay sanhi ng karamdaman. Amen? Nagdala nga po. Yan nga po. Yung kasalanan, pagkatapos ang sabi ko doon sa binasa po natin kanina, sa Santiago, at kung siya nagkasala, siya'y patatawarin ng Diyos at ibabawan siya ng Panginoon. Amen? At dito rin po mga kapatid, isang patay, bugtong na anak, kaya sa isang anak na lalaking binata, ng babaeng niyon na bao, namatay. Pero mga kapatid, tiyempo, na ang Panginoon ay daraan sa lingkurang bayan at doon dinaan din po patay niya nasa loob ni Jesus. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, umiiyak yung ina ng lalaking namatay yung binata. Pagkatapos mga kapatid mga magulang na bagang Panginoon sa nanay po ng namatay. Tumigil si Jesus at tumigil din po yung magdadala ng kabaho. Hindi po yung kabaho ng ating mahal na Panginoon. Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Mga kapatid ko ng mga magulang patay na inililibig na lang na tiyempuan ng Panginoon na abang ang Diyos sa kanila. Pagkatapos mga kapatid ko ng mga magulang inililibig na doon, pero binuhay pa sila Panginoon. Amen? Gaano ang pangyari ng Diyos? Amen? Amen. Tignan po ninyo. Hindi po sa Acts. Dito po sa Lucas 7, chapter 7, verse 12 hanggang 16. Ito po sabi. Chapter 12 hanggang 16. At nang siya na malapit na sa pintuang bayan, narito, inilalabas ang isang patay. Tingnan mo rin isang patay na bugtong na anak na lalaki ng kanyang ina at sibaw at kasama niya ang karaming tao na taga-bayan. Sige po. Ang pagkakita sa kanya ng Panginoon, siya na po kinabagan niya at sinabi sa niya, huwag kang tumalis. Kung minsan mga kapatid, tumatalis po tayo na dahil sa kapagatian, sa lungkot, pero ang Diyos na alam niya, pagtanis ng Diyos ay naabang. Kung totoo po yung pagtanis mo, yung mabait na pagtanis, yung talagang, yung Panginoon mga kapatid at mga magulang, tumatanis ka, nang dahil nga po nagsusumama ka sa Panginoon, makita ng Diyos, siya ay pwede kumilos ng Diyos. Amen? Huwag kang tumanis. 14. At siya'y lumapit at inipo ang kabaho at ang nagdadala ay tumigil at sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Amen? Sinasabi ko sa iyo, sabi ng Panginoon, magbangon ka. Inililibing niya lamang po. 15. At naupo ang patay at nagpasimlang magsalita at siya'y ibinigay niya sa kanyang ina. 16. At siniglan ng takot
ang lahat at niwalhati nila ang Diyos na sinasabi, lumitaw. Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Amen? Ang ibig sabihin mga balikot, mga magulang, tingnan po may malang na ginagawa ng Panginoon. Inilibig na lamang po sa angtungan. Pagkatapos ng mga Panginoon, mga balikot, mga magulang, kung saan dumaraan, ang naglilibig na yun, nakasalubong ng Panginoon. Amen? Nakasalubong ng Panginoon ang nililibig na dinatang niya mga kapatid kaysa sa anak ng kanyang ina. Pagkatapos, naabag po ang Panginoon sa kanyang ina. Tumatangis. Siguro, pinatangis niya kaysa sa anak ko na wala pa. Nakita ng Panginoon ang kanyang lupa. Lumapit ang ating mahal na Panginoon, walang sino man nagpalapit sa kanya, siya po lumapit. Sabi niya, huwag kang umiyak, huwag kang tumangis. Amen? Sa oras na yun, gumawa ng himalang Panginoon. Yung patay nandun sa kanyang kabarong mga kapatid, pinutos ng Panginoon siya magbangon, siya po ay naupo. Nabuhay siya. At pagkatapos, nagsalita at ibinigay siya sa kanyang ina. At sinigyan ng takot ang naglilibig. Amen? Ang sabi nila, dinalaw tayo ng propeta ng dakilang propeta ng Diyos. Amen? Ayan po ba? Bisa pa po natin para po ng Diyos sa oras natin. Pero mga kapatid, ito po, mayroon pa sa bahay ng Diyos. Pinagaling ka lang ng Diyos. Kapag ikaw ay nagkasalanan, kapag ikaw ay nakakakuha ng mga bagay na hindi ka nagtutugon sa pahingin ng Panginoon, sapagkat ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Mayroon din pong warning ng Panginoon. Dito po mga kapatid at mga magulang sa John 5:14, ganito po ang sabi ko. Ito po ay pula na pinagaling po ng ating pinagmamahal ng Panginoon. Pagkatapos ay nasuntukan siya ni Jesus sa templo at sa kanyang sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Tignan po ito. Kaya yun po yung nakakatakot. Yan po nakakatakot mga kapatid. Kapag ikaw ay pinagaling na ng Panginoon, kinakailangan maglingkod ka. Huwag kang tumigil. Yung kasalanan niyo, ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang muli magkasala. Baka lalo pa ang sa iyo mangyari na masama. Yun po ang pasabari ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko, mga magulang, lahat ng mga bagay nasa kamay ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na nangyayari kontrolado ng Panginoon. Pero ang nangyayari ngayon, yung sakit at karamdaman dulot ng kababayaan, dulot ng kasalanan. Kaya tayo po ay nagkakasakit. Amen? Pero sabi ng Panginoon, magaling ka na. Huwag ka na muli magkasala. Baka lalo pa na sa iyo masama yung mangyari. Yan po ang pasabari ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, encourage sa inyo sa bawat sa atin. Totoo po, ang kaaway ay nagbibigay discourage sa ating mga paligid. Ang kaaway, mga kapatid ko, mga magulang, binibigyan tayo ng maling kaisipan kumisa. Labanan po natin yun.
Nakikipagbago po tayo mga kapatid ko at mga magulang nag-uumpisa sa isip. Nag-iisip ka. Pinag-iisip ka ng kaaway. Na gano'n yung gawin mo. Pero sabi ng Panginoon, labanan po natin yung matatag. Huwag natin hayaan na tayo po ay mag-isip sa isip. Pagkatapos, papasok ito sa puso. Magkakaroon ka mga kapatid ko at mga magulang ng mga tinatawag na pag-iisip na para sa iyo ay laging matuwid pero para mahina. Kaya, umpisa mga kapatid ko at mga magulang, kapag pinag-iisip tayo ng kaaway, tumayin po tayo. Manalangin po tayo sa Panginoon. Ako po, yan, Diyos po 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 rin. Kapag pinag-iisip sa akin ng demonyo, yung maling kaisipan, magbibigay po ako. Manalangin po ako sa kanya. Natulungan ako ng Panginoon pagkatapos, rupsyon ko siya. Pagkatapos, nililiw na po ang isip. Amen? Totoo naman. Sa ating pagkikipagbaga, kung hindi po natin kasama ang Diyos, hindi po tayo magtatagumpay. Totoo po yun. Kaya mga minamahal mga kapatid, dito po, mabigat bang utos ng Panginoon? Hindi. Iniibig tayo ng Panginoon. Nanayos ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, tinawag tayo ng Diyos upang alagin natin ang kanyang utos. Na ito po yung isipin. Kapag tayo po iubili sa kanya, sigurado, marinisip po natin talaga. Dito po sa 1 John, chapter 3, verse 22, ito pong sabi. 1 John, ano mang ating ini ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalulugod sa Kanyang paningin. Kapag yan po, nalugod ang Panginoon na ang ating mga ginagawa, humingi ka at ikaw ay tatanggap. Amen? Kinakailangan ng Panginoon ay nalulugod sa atin. Kapag hindi siya nalugod, kahit anong hingin mo sa Panginoon, hindi mo natatanggap, hindi mo narinisip, mga kapatid ko at mga urang mag-isip-isip ko tayo. Baka may buwan po sa atin. Ang Diyos ay kompleto. Amen? Amen po ba? Nandito rin po sa 1 John chapter 5, verse 3, dito po sabi, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Brother po, napakabigat ng utos ng Panginoon. Amen? Kaya mabigat mga kapatid ko at mga magulang, hindi po tayo sumusunod. Kaya mabigat mga kapatid ko at mga magulang, sumasalang tayo sa utos ng Diyos. Doon po bumibigat. Kaya mga kapatid, kapag tayo po, sabi ng Panginoon, hindi mabibigat ang ating mga utos. Kung tayo po ay susunod. Kahit kung minsan mga kapatid ko magulang, parang may kabigatan. Kapag ikaw ay sumunod, magaganahan ng Panginoon. Gagaan. Amen? Amen po ba? Hindi mo naman po natin kaya. Kaya Panginoon din po tutulong para sa atin. Amen? Tutulungan tayo ng Panginoon. Gaano ang kabigat ang utos ng Panginoon. Ikaw lang mga kapatid, sumunod ka lamang. Magaganahin ng Panginoon. Kagaya po ni Pedro. Nang sabi po ni Pedro, nandun po sa gabon, ang Panginoon ay lumalakad sa dagat. Sabi po ni Pedro, Panginoon, pupunta ko dyan. Halika Pedro. Alam po ninyo mga batang nung nagtitiwala sa Pedro, nakatingin ng kanyang Panginoon sa ating pinakamagal na Panginoon, nakatayo siya po. At doon mga batang ko, mga magulang, dumating yung napakalaking araw.
Pagkatapos, nawala yung paningin ni Pedro sa Panginoon na siya po mga kapatid ko mga magulang nagalinlangan. Ano pong nangyari? Lumubog siya. Pero, tinistom siya ng Panginoon, tiniligtas siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ikaw na tao nakaunting pananampalataya. Bakit ka nagalinlangan? Yung pong alinlangan na yun, hindi kikilos ang Panginoon. Amen? Yung alinlangan na yun, mga kapatid ko, mga magulang, kung buong nagtitiwala sa Panginoon, huwag kang magalinlangan para magalakad ka sa Panginoon. Para magagawa mo ang nais na sa'yo gawin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen? Last verse. Ito po yung lagi natin naririnig. Ano daw po ang ating inig na mayroong pananampalataya. Dito po mga kapatid sa Matthew 21, chapter 21, verse 22, ganito po ang sabi. At lahat ng mga bagay na inyong iingin sa pananalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kanina, si Pedro, halika sabi ng Panginoon, nung magtitiwala siya sa Panginoon, nakatulog ng kanyang mata sa Panginoon, nakatayo siya sa tubig, nung siya ay nakakailangan lumubog. Pero dito mga kapatid, walang sinabi ng Panginoon dito, kapag ikaw ay nagalilangan, ay iyong tatanggapin. Kapag ikaw, mga kapatid, ay nagtiwala, mayroong pananampalatayang nagtiwala, mayroong pananalig sa pinakamaman ng Panginoon, ay tatanggapin. Amen? Alam po ninyo mga kapatid, sa tulong mo ng Panginoon, tinawag mo ng Panginoon na dahil sa sakit po ni Sister Kat. Totoo po. Isa akong tao na siguro, sabi po ni Pastor Pablo, Pangulo sa kasamahan, talagang isa rin po akong tao na problema dito sa bayan Bulan, sa bayan Bulan. Pero mga kapatid ko, mga magulang, matigas ang ating puso. Nakikipag-away. Umaga pa lang talagang umiinom na po ako. Wala akong nais na marin kahit malaki po yung tao. Kapag inamon po ako, talagang kumakana po ako. Yun. Pero minsan, kahit gano'n mo po yung tigas mo. Nagkaroon po sakit. Ngayon ang nasika sa bato, malalandin po naman. Pero sabi ko sa Panginoon, umiyak po ako. Sabi ko, noon nakikita ko nga niya na talagang yung kanya ay babalik sa akin, maglilingkod ako sa iyo. Yun po gagawin ko. Alam po ninyo, pinagaling siya ng Panginoon. Amen! Malalang patuloy, pinagaling ng Panginoon. Pero nandito po ako, naglilingkod ako sa kanya. Hindi ko nakalimutan ang aking sinabi sa Panginoon. Yun po mga kapatid. Ngayon na naman, nandiyan na talagang yan, sabi ng doktor, pag-asa talagang Panginoon. Totoo yun. Pero, alam mo ninyo, hindi siya lagi sa isip ko na ang Panginoon sisihin ko, na ang Panginoon mga kapatid ko, mga magulang, nalilingkod na naman ako sa hindi ko sinabi. Sinabi ko po sa Panginoon sa laman. Alam ko, yung ganitong bagay, yung binigyan ng sakit na uli, yung aking anak, na mayroon na kayo rin. Upang lalo akong magsimika, lalo akong magawa ang kaluluban ng Panginoon. Amen? Sino po na may pagsubok, natatayo sa pulpito, na malakas na ulo,
Pero mga kapatid, hindi ko tinitigil yan. Ang tinitigil ko ito, ang Diyos natin sinasampa. Mayroon siyang kakayanan na magmilagro. Amen! Mayroon siya na kakayanan na pagaling niya. Amen? Ang Diyos, yung kailangan ng Panginoon, umiyak ka sa Kanya. Aminin mo, magtawag ka sa Panginoon, kapag nalugod ang Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, marilis po ang hinihingi mo. Naharap ko, pagalingin man o hindi, maningan na. Nasa Panginoon talaga ang matalis. Hindi mo siya sinisisi, hindi pinasasalamatan ko, Diyos, kung ano man ang nangyayari sa amin. Amen? Pero, in-encourage ko matingan na, magpatuloy ka naman sa paglilingkod sa Panginoon. Sinasabi ko sa iyo, kapag ikaw ay nagpatuloy, mag-iinit ka, ang Panginoon ay kikilos. Kung pagkakaroon ng buhay mo, ang Panginoon din ang mayroon ng taris. Kung hindi, yun, magpasalamat ka sa Panginoon. Huwag ka matakot. Una-una lang yan. Hindi nyo alam, bukas, ako, wala na, pangalawa. Pero importante dito mga kapatid, mga magpatuloy mo tayo na. Huwag tayo ngayon ito. Huwag natin tignan yung mga bagay na nakakasira sa ating paglilingkod. Huwag natin tignan yung mga bagay na uurong tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Tapos kung patuloy ko tayo na. Amen? Yan po guys ng Panginoon na tayo magpatuloy. Huwag natin tignan yung problema. Bagkus, kung nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, yung problema niya, ang Panginoon lang sa maglulutas. Amen? Sabi ng Panginoon kay Moses, mayroon ba ako? Hindi ko kayo gawin. Magagawa ng Panginoon. Amen? Baging yung mga patuloy, startup, naniniwala ko sa Panginoon, kaya niyang muling pagaling. Amen? Alam po ninyo mga kapatid, sa oras na ito, ini-encourage ko muna. Di na kami kung magagawa ng Panginoon. Ang patuloy po tayo. Amen? Tignan po natin ang Diyos natin sinasamba. Kapag tinignan natin ang Diyos, yung mga bagay dito sa kalma, problema, hindi mo na tinitignan niya dahil tinitignan mo tabi. Dito, pagsubok, tinitignan mo Panginoon, parang wala naman yan. Huwag kang titignan sa likod. Nandiyan yung kaaway. Yung kaaway, mga kanikot mo, magulang naghihintay na ikaw ay di-discourage lang. Naglilingkod ka sa Panginoon, sabi ng demonyo, gusto mong gawin ang kalooban ng Panginoon. Ganyan na nangyayari sa'yo, ganun po ang strategy ng kaaway. Masakit yung anak mo. Naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Pero alam mo rin yung, huwag po natin tignan mo. Huwag natin pakinggan yung sinasabi mo ng kaaway. Ang pakinggan po natin ng Diyos. Amen? Kung bubulog sa iyo, Panginoon, anak, magpatuloy ka. Ako, naama mo na Diyos na may magagawa. Amen? Kung ang Diyos na mayroong magagawa para sa atin, bakit hindi po natin siya paglikuran? Bakit hindi po natin gawin ang kanyang kalooban? Yung mga kasalanan, mga kapatid, mga magulang, na kinaharap po natin ngayon. Pinigala sa langit. Panginoon, kung hanggang ngayon nabubuhay pa ako sa kasalanan, ano ang pwede kong gawin upang mapalaya ako? Mga kapatid, mga magulang, sasagot ang Panginoon. Ibuksin mo.
lumayo ka sa kasalanan. Para lubos kang gumaling, pagagalingin ka ng Diyos. Amen? Kapag tayo po mga kapatid ko, mga magulang, maliban na tayo po palayain ng anak ng tao, ay tunay tayo maging laya. Ay ibig sabihin, tayo po ay gagaling. Maging yung physical po natin, maging spiritual, mga kapatid, gagaling. Kaya, sa oras po ito, huwag po tayo malungkot. Parang paapungin sa marami Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya, in-encourage ko po kayo. Ako pa nag-i-encourage na may pagsulit na malaki. Amen? In-encourage ko kayo. Ito po'y amon lamang sa ating mga buhay. Huwag ninyong mayangan na ganyan din po mangyayari sa inyo. Amen? Na kinakailangan hanggang tayo ibang karamdaman, maglingkod na sa Panginoon. Kapag ikaw may karamdaman, ampak-ampak ka na, hindi ka na makatayo, doon ka pa maglingkod sa Panginoon, uli ng lahat. Ito po, ang nais ng Panginoon na tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Tayo po lahat ay magpakinggan. Kaya tayo po ay magtiwala sa Panginoon, lumapit lahat ng ating kahilingan, karamdaman yan o anuman, marilisin po natin sa Panginoon.